Nung sinabi nila na walang natira, nalipol na lahat. Nung unang siglo. Ito pa ang sabi nila. Naku, ito. Magugulat kayo rito. Kagulat-gulat ba? Ito po, mga kababayan. Ito po ay kanila pa rin babasahin, kapatid na... Yun pa rin babasahin nila. Oo, babasahin pa rin nila issue? Ito, 1974. May. So, 1964 at saka 1974. 10 taon lang. 10 taon ang pagitan. Sige, anong sinasabi nila? Nagkakamali si Ginoong Vito sa pagsasabi na ang mga tao ay pinapapasok namin sa iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo. Hindi na maaaring pasukan ang iglesia ang itinayo ni Kristo noong unang siglo sapagkat yaoy wala na. Sabi. May lalo pa palang tumibay, lalo pang dumiin, lalo pang nadiin, na yung unang siglo pa lang pala, hindi na pwedeng aniban, kapatid na Joy, napansin mo yon? Hindi na pwedeng aniban ang iglesyang itinayo ni Kristo sa dahil wala na. Wala na. Antibay talaga. Dalawang beses na sinabi. Noong 1964, sinabi na natalikod. Noong unang siglo, wala nang natira, di ba? Parehong unang siglo yun. Unang siglo. Ganon din noong 1974. Naninindigan yata. Noong unang siglo, hindi na pwede pasukan dahil wala na nga. Wala na. Pero noon, wala nang natira. Nalipol na lahat noong 1964. So, after 10 years, pareho pa rin yung aral nila. Wala na bang ibang ano? Wala na Nako. bang aral patungkol dyan? Talaga bang yan ang paninindigan nila? Dalawang magazine na yun eh. Ito ang nakakatuwa, kapatid na Cesar, kapatid na Manny. Sis Joy, ito nakakatuwa. E di, 1964, 1974. Ito 1995 eh. Medyo umalog eh. Medyo umalog yung paniniwala nila. So, 1974, 1995, ilang taon yun? 21? 21 years? Oo, 21 years. Tingnan natin kung meron pa rin paninindigan yung kanilang iglesia ng unang siglo, hindi na pwedeng aniban ng iglesia, at nung unang siglo, wala nang natirang tupa si Kristo, nalipol ng lahat. Pero nung 1995, meron silang pahayag na ganito. Anong buwan yan? Anong buwan yan? Ayan. 1995. July, kapag na Larry. Opo. Ito po, basahin po natin. Sige, ito, ang linaw nito. Kaya noong ikalawa at ikatlong siglo, binaka, mahilig sila sa binaka ng mga Kristiyano, hindi lamang ang pag-uusig ng mga pagano, kundi ganun din ang mga erehiya at masasamang doktrina sa loob ng kanilang sariling kalipunan. Ano ibig sabihin dito sa binasa natin ito? Babasahin ko, kapatid na Larry. Napansin natin lahat. Kaya noong ikalawa at ikatlong siglo, binaka ng mga Kristiyano, hindi lamang ang pag-uusig ng mga pagano, kundi gayon din naman ang erehiya at masasamang doktrina sa loob ng kanilang sariling kalipunan. Teka muna. Darnel mo ka nakakatawa yan ha. Ubus na eh. Wala nang makikipagbaka. Di ba ubus na? Sabi nila. Natalikod na eh. Eh sino itong nakikipagbaka na naman ito? Mga Kristiyano raw eh. Di ba? Sabi? Noong ikalawa at ikatlong siglo, nakikipagbaga pa yung mga Kristiyano. Lumalabas, meron pa. Samantalang nung 1964, sinabi nila, natalikod, nalipol na lahat, walang natira. 1974, sinabi nila, hindi na pwedeng pasukan kasi wala na. Noong unang siglo rin yan ha. So, okay yung dalawa. Pero after 21 years, 1995, lumabas ngayon, yung mga Kristiyano pala nung ikalawang siglo at ikatlong siglo, nakikipagbaka pa. Ibig sabihin, nandun pa, meron pa. Brother, makikita natin na yung relihiyon nating pinanggalingan sa pangunguna ng sugo na nagtatag ng iglesyang yan, na iglesyang yan ng tao, makikita natin na hindi siya nakakaunawa pagdating sa Biblia. Kasi sabi naman sa Biblia, hindi naman natalikod, kundi sabi nga, kailanman hindi malilipod. Kasi andun pinag-usig lang kasi yung mga Kristiyano, yung unang iglesia, yung mga kaanib, dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo, inusig yun. Pero hindi pwedeng mawala yung tumalikod o mawala ng lubusan yung iglesia, dahil unang-una, ang nagtatag nun, ang ulo nun ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng mawala ang ating una, ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Bukod pa ron, Brad Daniel, ang alam ko, mayroon pang mga sangkap sa iglesia na kahit kailan hindi ito mawawala. Basahin po natin ang unang Korinto 12:28. Ganito po ang ating mababasa. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Ayan, yun. Yan, nandino pala, Brad, Sis Nedy, na talagang may patuloy na gumaganap sa iba't ibang kaloob
wala. Kaya kung isipin mo kung ang iglesia na talikod, ano pala yung mga yung multo o hindi makita ang mga ano ba yan? Kaya talagang totoong hindi natalikod ang iglesia. Oo. Pero yung kanilang pero yung rito sa magazine nila, noong unang siglo, dalipon ng lahat. Tapos hindi na pwedeng aniban. Talagang sinaradan lang. Hindi na pwedeng aniban Wala na. dahil nawala na. Wala na Noong talaga. unang siglo. Dito naman, noong ikalawa at ikatlong siglo, binaka ng mga Kristiyano. Meron pa palang mga Kristiyano nakikibaka. Kailan? Ikatlo hanggang sa ikatlong Siglo. Ikalawa hanggang sa ikatlong siglo. Pero alam mo, Brad Cesar, Brad Manny, Brad Mar, meron pa rito mas matindi. Mas humaba pa nga yung Ganon? siglo. Ito ikatlo hanggang ikatlo. Ito hanggang ikaapat pa nga. Babasahin pa rin nila to. O, basahin natin. Ito po ay babasahin nila, kapatid na Apo. Larry. Apo. Kailan po yan? Hulyo 1956. Ito po. Dahil dito, noong ikaapat na siglo ay ganap ng natalikod ang iglesyang itinayo ni Kristo sa Jerusalem. Nako, medyo nalayo. Teka muna. Oh, sige po. Ano yan? 1956. Mhm. So, dapat pala yun ang nauna natin nabasa. Mhm. 1956, sinasabi nila, ganap na natalikod Ganap. noong ikaapat na siglo. Nako. Pero pakiulit mo nga, Hindi, ito Brad po. Larry. Dahil dito, noong ikaapat na siglo ay ganap ng natalikod Madiin yun ah. ang iglesyang itinayo ni Kristo sa Jerusalem. Brother, Ganap na pwede ganap. ba ako magtanong, sinulat yung magazine na yan? 1956 po eh. 1956. Kasi nung panahon yung 1956, 1963 siya namatay. Ibig sabihin na itatag na niya yung iglesia niya, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, kasi Opo. 1914, itinatag niya. Kaya talagang pilit niyang isinigsik sa utak ng miyembro niyang inakay na talagang noong ikaapat na siglo, tuluyan talagang natalikod yung iglesyang yun. Kaya para mapatunayan na may karapatan na magtatag siya ng iglesia, yun nga yung iglesia niyang itinayo.